Reading from the book of Psalm, chapter 37, verses 1 to 20. Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. For they shall soon be cut down like the grass, and wither as the wind. Trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. Commit thy way unto the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. Rest in the Lord, and wait patiently for him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Cease from anger, and forsake wrath. Fret not thyself in any wise to do evil. For evildoers shall be cut off, but those that wait upon the Lord, they shall inherit the earth. For yet a little while, and the wicked shall not be. Yea, thou shalt be diligently consider his place, and it shall not be. But the meek shall inherit the earth, and shall delight themselves in the abundance of peace. The wicked plotteth against the just, and gnasheth upon him with his teeth. The Lord shall laugh at him, for he seeth that his day is coming. The wicked have drawn out the sword, and have bent their bow, to cast down the poor and needy, and to slay such as be of upright conversation. Their sword shall enter into their own heart, and their bows shall be broken. A little that a righteous man hath is better than the riches of many wicked. For the arms of the wicked shall be broken, but the Lord upholdeth the righteous. The Lord knoweth the days of the upright, and their inheritance shall be forever. They shall not be ashamed in the evil time, and in the days of famine they shall be satisfied. But the wicked shall perish, and the enemies of the Lord shall be as the fat of lambs. They shall consume, into smoke shall they consume away. May the Lord bless us through the reading of his words. Tayo po yung mukha at pumikit tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos naming Ama na mapagpala sa lahat. Maraming
Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito at muli niyo po kaming binalik sa inyong bahay, sambahan, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa kalakasan na ibinibigay niyo po sa amin sa mga biyaya na aming natatanggap, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na gabayan niyo po ang bawat isa na makakarinig ng inyong salita, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng sapat na talino upang maunawaan po namin ang inyong salita, Panginoon. Maging ang mga ngaral po ng inyong salita, Panginoon. Gabayan niyo rin po, Panginoon, ang lahat po ng tatayo sa likod ng pulpito, Panginoon. Ang tutugtog, ang aawit, Panginoon. Gabayan niyo rin po ang aming programa, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat po ng ginagawa niyo pong kabutihan sa amin, Panginoon. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, ay andyan pa rin po kayo, Panginoon. At lagi po kayong tapat sa amin, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala, Panginoon. At bigyan niyo po kami ng maayos na puso pagdating po sa paglilingkod namin sa inyo, Panginoon. Salamat po. Kayo po ang siyang maitaas, kami ang mababa. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. A blessed Sunday sa ating lahat. Tayo po ay manatiling tumayo, tayo po ay umapit at purihin natin ang Panginoon. Crown Him with many crowns. Crown Him with many crowns, the Lamb upon His throne. Hark how the heavenly anthem drowns all music but its own. Awake my soul and sing of Him who died for thee, and hail Him as thy matchless King through all eternity. Second verse. Crown Him the Lord of love, behold His hands and side, rich wounds yet visible above, in beauty glorified. No angel in the sky can fully bear that sight, but downward bends His wandering eye at mystery so bright. Crown Him the Lord of life, who triumphed o'er the grave, and rose victorious in the strife for those He came to save. His glories now we sing, who died and rose on high, who died eternal life to bring, and lives that men may not. Last verse. Lord of heaven, one with the Father known, one with the Spirit through Him given, from yonder glorious throne to thee be endless praise, for thou for us hast died. Be thou, O Lord, through endless days adored and magnified. Praise Him, praise Him. Ready, sing. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing over His wonderful love proclaim. Hail Him, highest archangels in glory. Strength and honor give to His holy name. Like a shepherd, Jesus will guard His children. In His arms He carries them all day long. Chorus. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Second verse. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer.
He suffered and bled and died. He, our rock, our hope of eternal salvation. Hail him, Jesus the crucified. Sing sound his praises, Jesus who bore our sorrows, love unbounded, wonderful, deep and strong. Chorus. Praise him, tell of his excellent greatness. Praise him, ever in joyful song. Last verse. Praise him, Jesus our blessed Redeemer. Heavenly portals, loud with hosannas ring. Jesus Savior, reigneth forever and ever. Crown him, prophet and priest and king. Christ is coming, over the world victorious. Power and glory unto the Lord belong. Last chorus. Praise him, tell of his excellent greatness. Praise him, ever in joyful song. Amen! Tayo po ay makakaupo ng lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang katapong ito ay Why Me? Bakit nga po ba tayo pinili ng Panginoon? Yun lang po yung meaning niya. Why me, Lord? What have I ever done to deserve even one of the pleasures I have known? Tell me, Lord, what did I ever do that was worth loving you? Oh, the kindness you've shown. Lord, help me, Jesus, I've wasted it, so help me, Jesus, I know what I am. Now that I know that I've needed you, so help me, Jesus, my soul's in your hands. Try me, Lord, if you think there's a way I could ever repay all I've taken from you.
Maybe, Lord, I can show someone else what I've been through myself on my way back to you. Lord, help me, Jesus. I've wasted it, so help me, Jesus. I know what I am. Now that I know that I've needed you, so help me, Jesus. My soul's in your hands. Now that I know that I've needed you, so help me, Jesus. My soul's in your hands. To God be the glory po. Tayo po ay mag-prepare na po para sa ating cheerful giving. And let us sing Old Rugged Cross. Ready, sing. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross, where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my choice at last I lay down.
person. Brother Eugene, please. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat, Panginoon, sa umagang ito na kami po ay muli nandito sa inyong bahay sambahan. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mga biyaya at pagpapala na patuloy niyong pinagkakaloob sa amin. Sa mga nagkaloob at nagbigay ng kanilang mga tithes and offering, marami pong salamat. Panginoon, kami po ay lubusin niyo nagpapasalamat sapagkat sa inyo po una nang galing ang mga blessing na ito. Amin lang po naming binabalik sa inyo. Muli, kami po ay lubusin niyo nagpapasalamat. Ito po ay aking panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. kagalakan, sapagkat dakilang ka, Panginoon. Ako'y aawit, papuri sa'yo, makapangyarihang Panginoon. Pupurihin kita, aking Ama, buong puso kong alay pagsamba. Ang iyong mga gawa, tunay ngang kamangha-mangha, sa buong mundo ipapamalita. Dahil sa iyong pagliligtas, ang iyong mga gawa, tunay ngang kamangha-mangha, sa buong mundo ipamamalita. Aking Ama, buong puso kong alay pagsamba. Ang iyong mga gawa, tunay ngang kamangha-mangha, sa buong mundo ipamamalita. Maghari ka
ng Panginoon.
Magandang umaga po sa bawat isa. Rinig ko si Rinig ko si Cyril, bumibirit Hindi ko po nakikita na ang araw po ng linggo ay pwedeng maging hadlang po sa atin. Ang linggo po ay laging pribilehiyo na tayo po ay nakakapaglingkod sa Panginoon. Okay, tayo po ay tumayo ng lahat. Tayo po ay magbibigay ng galang na sa salita ng Diyos mula po sa aklat ng Jeremiah, kabanatang 9. Nabanggit ko na po ito, nagamit ko na itong text na to. At pinag-usapan natin dito last year ay how to boast God. Paano ka pwede magyabang sa Panginoon? Bagamat wala kang pang ipagyayabang, pero what are the things that can edify or give glory to God? At binanggit po dito yan sa ating pong mababasang aklat ni Jeremiah. Kabanatang 9, chapter 9, verse 23 to 24. Good morning mga kapatid. Good morning. Purihin ang Panginoon. Thus saith the Lord, verse 23, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches. Ito po yung pinag-aralan po natin. Sa verse 24, but let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord, which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these things I delight, saith the Lord. Sa 2 Corinthians chapter 10, binanggit po dito sa verse 7, and he that glorieth, let him glory in the Lord. Siya na nagmamapuri, datapwat ang nagmamapuri ay magmapuri sa Panginoon. Manalangin po muna tayo. Dakilang Diyos, salamat po. Kami po ay narito ngayon at nagkaroon kami ng pagkakataon na makapagsamba, makapaglingkod sa inyo. Muli namin marinig ang inyong mga salita. Hindi po kami karapat-dapat dakilang Diyos sa dami po ng mga pagkukulang namin sa inyo. Dahan nga lang, Panginoon, marami pa rin kayong mga niligtas na hindi nakikita ang importansya ng pagtitipon. Nawa po dumating sa panahon ng mga binhing na itanim, na ipunla ay magkaroon ng bunga dakilang Diyos. Upang bago kayo dumating ay masumpungan nyo kaming naglilingkod, Panginoon. Salamat po at dalangin ko ang kasi ng banal na Espiritu sa inyong lingkod, maging sa iglesia, maging sa bawat pastor na tatayo. Pagpalain niyo po ang mensaheng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Kuya, bigyan mo ng konting lakas ang aking Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Ano man ang ating pong mga ginagawa, lagi at kaakibat nito ay kung paano natin mabibigyan ng kaluwalhatian ang Diyos. Marami sa gawa natin, marami sa kilos natin, marami sa gawa ng mga kamay natin ang hindi talaga nabibigyan ng kaluwalhatian ang Diyos. Kung iisa-isahin po natin yan, napakadami natin pagkukulang, ang dami nating mga nagagawa. At lahat ng ito, mga kapatid, ay hindi naluwalhati o nabibigyan natin ng luwalhati ang Panginoon. Mga kapatid, binanggit na po dyan sa unang talata na ating binasa, glory not in your wisdom, glory not in your power or in your might, glory not in your wealth, mga kapatid. At iyan po ay paalala sa atin ng Panginoon na ang kaluwalhatian po ay nagbibigay ng kayabangan sa tao. Kapag meron siyang natapos, pag meron siyang pera, pag meron siyang nagawa, lagi ang naitataas sino po? Yung sarili niya. Nagkakaroon ng pagbuhat ng sarili niyang bangko. Now mga kapatid, sa oras na ito,
magkaroon po tayo ng idea na papaano nga po ba natin mabibigyan ng kaluwalhatian ang Panginoon? Papaano natin mabibigyan ng pugay ang Panginoon? Papaano natin maiaangat ang kaluwalhatian ng Diyos? Now mga kapatid, ang challenge po na ito ay dapat pong makita natin upang may rason ang Diyos para tayo ay pagpalain. Kaya ang sabi ng Panginoon, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Paano natin mabibigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon? That ye present. Ibigay mo ang buhay mo, i-present mo ang Diyos, ang buhay mo na buhay na patotoo, banal, acceptable unto God, which is your reasonable service. Kaya nga po, sa pagkatapos ng church po natin, pagkatapos ng gawain natin, mga kapatid, kanya-kanya na tayo. May mga gagawin na po tayo. May mga babalik na sa kanyang-kanyang mga trabaho at bukas yung mga estudyante. Pero sa lahat ng ito, mga kapatid, ang tanong, papaano ba natin nabibigyan ng kaluwalhatian ng Diyos? Sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, sa kapitbahay natin, sa kinikilos natin, sa pananalita po natin. Now, sa verse 24, binanggit po dyan, but let him that glorieth glory in this. Paano po? Meron pong binabanggit ang Panginoon kay Jeremiah. Ang sabi dito, but let him that glorieth glory in this, and that he understandeth and knoweth me. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon kay Jeremiah, siya na nagmapuri sa bagay na ito at naiintindihan. Mga kapatid, yung bang nauunawaan mo. So makikita natin, number one is the challenge to know the details of God. China-challenge tayo na ang sabi po rito, that he that understandeth and knoweth me, that I am the Lord. Mga kapatid, isa po yan kung paano natin mabibigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon. Paano po? I-challenge mo ang sarili mo na makilala mo pa ng lubusan ang Diyos sa pagkatao mo. Tayo bilang tao, tayo bilang karnal, tayo bilang nasa laman, china-challenge tayo ng Diyos mismo sa salita ni ni Jeremiah. Anyone that can understand and know with me that I am the Lord, ang sabi ng Panginoon. Mga kapatid, china-challenge mo ba ang sarili mo na makilala mo ang Panginoon pa ng lubusan? Yes, nakilala mo na ang Diyos na siya'y tagapagligtas mo, na siya lang ang tanging paraan para makapunta ka sa langit, na siya lang ang pinaglilingkuran natin. Pero mga kapatid, the very details of God, do we know it? Baka alam lang natin, knowledge about God. Oh, alam natin may Diyos. Alam natin may Kristo. Hanggang dun lang. Pero yung kanyang attributes, yung kanyang asset, yung kanyang mismong authority, mga kapatid, dapat alam po natin. Mga kapatid, meron ba tayong tunay na malalim na pagkakilanlan kay Kristo sa Diyos po natin? Huwag po yung aklat na binabanggit sa Psalm 115. Kilala nila ang Diyos sa pamamagitan ng mga inanyuan. Kalala nila ang Diyos sa pamamagitan na inukit sa kahoy, sa bato. Alam ng tao ang Diyos, may ilong pero hindi nakakaamoy. May kamay pero hindi nakakahawak. May ngalangala, may bibig pero hindi nakapagsasalita. Mga kapatid, ang sabi ng book of Psalm 115, hindi ganun ang Diyos natin. Mga kapatid, when I say the attributes of God, ang sabi ni Job, acquaint not thyself with Him, and be at peace, thereby good shall come unto thee. Ang sabi ni Job, yung acquaint na word dito sa Hebrew word na saukan, yung bang ma-experience mo mismo si Diyos, ang Kristo. Yung bang ma-experience mo, magkaroon ka ng familiarity, magkaroon ka ng tunay na malalim sa Panginoon. Mga kapatid, alam nyo sa mundo natin, yung mga bagay na walang pansamantala lang, yung mga bagay na panlupa lang, minsan iyon pa yung binibigyan ng panahon ng tao. Walang masama. Pero kung titingnan po natin,
kinakailangan lagyan po natin ng effort na makilala pa natin ang Diyos. Nung dalagat binata pa nga, nung hindi pa tumitibok yung mga puso natin, di ba? Biglang tumibok yung puso mo eh. Naibig ka ngayon, nagkaroon ka ng crush. Gusto mo siyang makilala, anong edad niya, saan siya nakatira, anong kulay, anong paborito niya, di ba? Nung in love ka pa eh. Ano paborito niyang pinapanood? Saan, ano ang paborito niyang pagkain? Di ba? Yung mga unang pag-ibig natin, yung mga unang crush natin. Mga kapatid, ganyan pa rin ba tayo? Hinahamon natin yung sarili natin. Di ba? Nagyayabang pa nga tayo. Talagang ipinapakita natin na mahal natin. Di ba? Pinapakita natin na kaya nating sungkitin ang bituin. Di ba? Sabi nung tula, susungkitin ang mga bituin at gagawing kwintas. Grabe, di ba? Ganun kamakata pagka masyado kang in love. Nagsusulat ka pa ngayon, hindi na nagsusulat eh. Mga kapatid, do you challenge yourself to know the details of God? You have to know who God is. Kinakailangan mo makilala ang Diyos mo ng lubusan pa. Sapagkat kung hindi mo siya makikilala, hindi ka lalalim, hindi ka titibay. Hindi mo malalaman ang napakadaming pangako ng Diyos. Kaya nga po, desire to know Him more. Try to dismantle that fear na dapat siya lang ang kinakatakutan mo. Mga kapatid, papaano mo makikilala ang Diyos pa? Papaano mo lubusan pang mapapatunayan na china-challenge mo ang sarili mo na gusto mo pa siyang makilala? Hindi katulad sa mag-asawa, di ba? Laging may challenge. Habang lumalaon, habang tumatagal, na-challenge kang mahalin siya. Di ba? Bakit? Mas lalo mo siyang minamahal. Bakit? Sa kabila ng iba siya, patuloy mo siyang minamahal. Amen? Mama, di ba? As the years go by, sweeter as the years go by, habang tumatagal, mas lalong tumatamis. Hindi yung habang tumatagal, lalong pumapait. Kasi kapag hindi mo nakikitang lalong tumatamis, mga kapatid, darating ang panahon, iluluwa mo yan. Sapagkat ang kasal ay hindi dahil nakita mong maganda siya, dahil sexy siya, dahil mayaman siya. It is a commitment. It is not emotion. Hindi yung pag-ayaw mo na at nakita mo lang tayo-tayo buhok niya o wala na siyang buhok, ay ayoko na sa'yo. You have to challenge yourself na kahit anong mangyari, you have to know. Kahit mahirap maglingkod, gagawin mo pa rin. Mga kapatid, kaya paano? Ito, katulad po niya, you challenge yourself every Sunday. Nadalin mo ang sarili mo sa Panginoon. Maglilingkod ka sa Panginoon. Every Wednesday, pipilitin mong pumunta sa church para mag-pray. Every Sunday, gagawin mo magbasa ng Bible. Every morning. It is a challenge, mga kapatid. Gumising ka sa umaga, iisipin mo ang Panginoon, magbibihis ako, maglalakad ako, umuulan o hindi. I have to challenge myself, mga kapatid. Pagka nakita mo nang hindi na-challenge ang sarili mo, hindi ka nalalago. Kaya napakasarap sa isang taong matured na sinasabi niyang, ay hindi dapat ako ganito lang. Hindi lang ako ganito, meron pa akong gustong makita, may gusto pa akong maabot, pagka hindi tayo ganyan, mga kapatid, lalo sa mga anak natin, kapag hindi natin china-challenge yan, mga spoiled brat yan. Oh, yung katulad niya, may baby tayo. Oh, dating dalawa na baby niyo. Paano nangyari yun? Akala ko, nanganak na si Jay. Bira. Yung mga anak natin, pag pinawisan, okay yan. Hindi yung pag pinawisan, pulbos dito, punas dito, hayaan mo pawisan. Pag nakita mong nadapa, hayaan mo madapa. Naku, huwag ka na. Ayan, may mga nakikita kong ang laki-laki na pag naglalakad ako sa mood, nakalagay pa sa ano. Ha?
Hayaan mo maglakad. Pero nakatabay ka pa rin, baka nga lang mahulog. Pero hindi mo siya inaawat. Pag nasaktan, pag nabalapa, pag umibig, nasaktan, hayaan mo lang. You have to challenge yourself. Kasi kapag tayo hindi ganun ang mga bata natin, naku, nasa panahon na tayo mga kapatid, ang tindi ng batas ng bata at mga grabe. Ngayon, ang tanong ko nga kay Mrs. paano nangyaring ganun? Kasi yung mga magulang, nung maliliit, ganun din ang pag-aalaga sa kanila. Masyadong spoiled. Kaya ang mga bata ngayon, masyadong malambot. Ang mga bata ngayon, ang hirap utusan. Ang mga bata ngayon, ang mga kabataan ngayon, ang dali nang magtampo. Lalo ngayon, ang galing maglihim. Ako, wala akong kaalam-alam eh. Pero lahat ng mga napapaligid, alam na, ikaw hindi mo pa alam. Di ba, tatay? Tatay, aamin ba kayo sa akin? O yung mga magiging tatay pa? Marami pa dyan. Pag hindi tayo naging matalino at hindi natin inalam yan at hindi tayo nagtiyaga mga kapatid at challenge natin ang sarili natin, yung bang magwawalang tibukan na ako, may alam ako isang pamilya eh. Walang pakialam, gano'n lang. Mga kapatid, nalulungkot ako ang naaapektuhan mga bata. Mga bata. Bakit ko sinasabi? Sapagkat ang Sunday po natin, we have to challenge ourselves to be on Sunday sapagkat binili niyan sa atin ng Panginoon. Gusto ko lang po itong basahin. Baka makalimutan ko lang po. Exodus. Kung makikita mo dyan, Brother Sean. Exodus chapter 31 verse 12. And the Lord spake unto Moses. Ito po'y covenant. Ito po ay perpetual covenant. This is a everlasting covenant. Pag sinabi natin perpetual covenant, mula sa Old Testament, totoo yan sa New Testament, totoo pa rin hanggang ngayon. Ano pong sabi dyan? Speak thou also unto the children of Israel. Kaya nabanggit dyan, saying, verse 21, no, verse 12. Para makita nyo po kung bakit biblical, bakit mandate, bakit kinakailangan gawin mo at i-challenge mo ang sarili mo. Verse 12, Exodus, tama ba? 31 anak, chapter 31. Anak, di ka nakikinig eh. Papalitan ka na kita dyan. 31 anak. Para makita po natin yung sinasabi ng Panginoon kay Moses. And the Lord spake unto Moses, saying, ito po ha, speak thou also unto the children of Israel, saying, verily my Sabbath ye shall keep for it. For it is a sign between me and you throughout your generation. That ye may know that I am the Lord that doth sanctify you. Next. Ito na po. Ye shall keep the Sabbath therefore, for it is a holy unto you. Everyone that defileth, it shall surely be put to death. Kung sino man daw ang susuway at sisira nito, mga kapatid, ang kaparusahan nun, papatayin. What is that? For whosoever doeth a work therein, that soul shall be cut off among from his people. Pagka daw yan ay hindi natin ginawa yung Sabat na yan, siya'y puputulin, papatayin, at yung kanyang lahi ay mapuputol. Ano po yan? Verse 15. O verse, tuloy-tuloy lang, 6th day, may work be done, Monday to Saturday, but in the 7th day, what is the Sabbath? What is the 7th? That is Sunday of rest. Holy to the Lord, whosoever doeth any in the Sabbath day, ye shall be put to death. Tingnan nyo po tuloy-tuloy lang kuya, para makita natin yung salita nito. Ito na po. Wherefore the children of Israel shall keep the Sabbath, to observe the Sabbath throughout their generation, for a perpetual covenant. Ano ibig sabihin ng perpetual covenant? It is everlasting covenant. That is a futuristic covenant. Mula noon hanggang ngayon, sinasabi sa Israel at sa panahon natin, it should be a perpetual. Na mula Lunes hanggang Sabado, sige, trabaho. Pero pagdating ng Sabat, make it sure, it is a holy thing na gagawin nyo para sa akin, para sa Panginoon. Mga kapatid, kung iyan ay ia-apply natin mga kapatid at magiging talagang
mahigpit ang Diyos sa kanyang batas, mga kapatid. Kapag ka Sunday, wala nagpunta ng church, maraming mamamatay. Pati si pastor na wala nung Sunday, patay din ako, mga kapatid. Pero sa katunayan, yung mga hindi nagbibigay ng oras tuwing araw ng Sunday, mga kapatid, marami talagang patay. Maraming namamatay. Nagtatrabaho, pero patay ang kanilang buhay espiritual. Now, mga kapatid, it is a sign between me and the children of Israel. Verse 17, for in 6 days the Lord made the heaven and the earth. So, sinasabi ng Panginoon, sige, kung ayaw nyo akong paniwalaan, batas ko lang ba ito? Sinabi ko, hindi. Pinatunayan ng Diyos, nung ginawa niya ang langit at lupa, anong sabi yan? 6 days the Lord made the heaven and the earth. And on the 7th day, He rested. Tama nga naman, may katwiran ng Panginoon. Mula Lunes hanggang Sabado, ginawa ng Diyos ang langit at lupa. Nilagyan niya ng tubig, nilagyan niya ng lupa, nilagyan ng langit, nilagyan ng ibon, nilagyan ng lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa for 6 days. And on the 7th day, what He did? He rested. Kaya minsan, mga kapatid, kapag ka ang tao naaaburito, kahit Sunday ginagawa niyang trabaho, mga kapatid, maaga siyang mamamatay. Mga kapatid, do we challenge ourselves para makita ng Diyos kung paano natin siya mag-glorify? Mga kapatid, masakit ito. I understand, I do understand. Pero wag nating ipagpapalit ang araw ng Sabat para pagtrabahuhan ang mga karnal na bagay. What is the characteristic of God's glory? That's number 2. This is the number 2. Ang sabi ng verse 24, but let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me. This is now the characteristic of God's glory. That I am the Lord which exercise. Ano daw yung yung siya bilang Diyos? Loving kindness, judgment, and righteousness. This is the characteristic na meron ang Diyos para mabigyan natin siya ng kaluwalhatian. Ano ibig sabihin po nito? Ito po yung kanyang katangian. This is the very nature of God. This is the attributes of God, mga kapatid. This is the divine nature. Hindi ito inilagay sa kanya. Ito siya mismo, mga kapatid. That God is a loving kindness. Mapagmahal. Mapagpakumbaba ang Panginoon. Siya po ay meron judgment. He is righteous, mga kapatid. Ano pong ibig sabihin nito? Siya bilang leader, siya bilang isang creator, mga kapatid. At hindi lang niya ine-exercise ang kanyang kapangyarihan. Ang Diyos din, mga kapatid, marunong din magpadama ng pagpapala. Kailangan mo ng kagalingan, pag nag-pray ka, gagaling ka. Wala kang trabaho, nag-pray ka, bibigyan ka ng Diyos ng trabaho. God did not only exercise His power, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang leadership, mga kapatid, but God is also a long-suffering God. Bakit ko po ito sinasabi? Ang Diyos, mga kapatid, gumagawa lagi ng kagandahang loob sa atin. Sa kabila ng mga pagkukulang natin sa buhay natin, ako bilang tatay, minsan, pagka alam kong may dapat akong gawin sa pamilya ko, nakukonsensya rin ako. Dangan nga lang, kapos kulang, oras, pananalapi. Lagi kong sinasabi, Panginoon, kayo na po ang magpuno. May mga bagay na hindi ko na magagawa. Maaaring hindi ko na masabi, hindi ko na maasikaso. Nawa ang Diyos na magpuno. Alam mo, di ba tayo mga tao bilang minsan hindi na natin makokontrol Ikaw bilang estudyante, hindi mo rin makokontrol. Ikaw bilang nagtatrabaho, hindi mo rin alam kung kailan ka. Laging ang sinasabi natin, Panginoon, pwede bang i-extend nyo yung grace nyo sa amin? Alam nyo, ang church natin, biyaya ng Panginoon. Ang pagtayo ko sa inyong harapan ay biyaya ng Panginoon. Bakit hindi pa tayo ginugunaw ng Panginoon? Bakit hindi pa niya tayo tinatapik? May pagkakataon na pipitikin ka ng Diyos. May pagkakataon na paalalahanan ka. Maraming pagsubok sa buhay mo. Pero ang sabi ng Diyos, the Lord is not slack
concerning His promise. Hindi nagpapabaya at nagkukulang ang Diyos. Kung bakit nagagawa mo pa, bakit malakas ka pa, bakit sa kabila ng ganito, bakit sa kabila ng marami kang pagkukulang, God is a long-suffering God. Ano ibig sabihin? May judgment ka na. Pwede ka nang bitawan ng Diyos, pwede ka nang pitikin ng Diyos, but God is a long-suffering God, and that is His asset. Iyon yung kanyang attributes, iyon yung kanyang authority bilang Diyos. Pero ang sabi dito, mga kapatid, that I am the Lord which exercise loving kindness, judgment, and righteousness. Mga kapatid, bakit hindi pa pinapatay ng Diyos ang mga makasalanan? Pag sinabi kong bakit hindi pa pinipitik ng Diyos, pag sinasabi kong kasalanan, mga kapatid, tumingin na kayo sa bakuran ninyo kung ano meron. Bakit hanggang ngayon andun pa sila? Isa na dyan ang mga magulang natin, ang mga kaibigan natin na napakatitigas ng ulo, na alam na ngang binago ng Diyos ang buhay mo, nakita na nila ang transformation na ginawa ng Diyos sa iyo, ayaw pa rin nilang maniwala. Bakit? Because God is a long-suffering God. Tinitiis ng Diyos, baka sakaling makakilala pa sila at maligtas pa sila. That is, mga kapatid, pero darating ang panahon, bibitawan ng Diyos ang kanyang hatol. Kasi binanggit din dyan, no? May judgment eh. Di ba? God is a righteous God. God is a judge God. Bakit? Mga kapatid, ang Diyos lang ang pwedeng humatol sa akin at humatol sa inyo. Yung ginawa mo, hindi ko pwedeng hatulan. Nakikita ko man may crookedness, nakikita ko hindi matuwid, pero ang Diyos pa rin ang hahatol. Mga kapatid. So that is the characteristic of God. That is the composition. What I mean is the composition of divine nature of God. Alam niyo yung nature ng Panginoon, God is love, God is holy, God is long-suffering God, mga kapatid. Siya yan. Siya mismo yan. At pinaparanas niya yan po sa atin. So that is the thing that we can give glory to God. Try to know the characteristic of God. Try to know the composition of God. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin, mga kapatid, hindi gawa sa pilak at ginto. Ang Diyos natin ay hindi natin isinasabi dyan at binibihisan natin ng kung ano-ano. We have only one God in three persons. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Pero isa lang ang Diyos natin. Mga kapatid, do you know your God? Do you know the composition? Do you know the characteristic of our God? His attributes? Pag alam mo yan, lagi kang magpapasalamat. Panginoon, pupunta ako kasi napakabait niyo sa akin. Hindi niyo pa ako hinahayaang mawalan ng trabaho, lagi akong malakas. Alam niyo, kapag tayo ay dinampian ng Diyos ng karamdaman, sa Diyos din tayo matutuwa. O sa Diyos din tayo matutuwa sa kanyang mga ginagawang pwedeng i-deliver niya sa atin. Alam niyo, ang isa sa nakakalungkot sa buhay ng tao, yun bang doon pa lang siya tatawag kapag marami ng problema. Marami lang akong naaalala ng mga kapatid. Yung bang kinakailangan, mamatayan ka pa, kinakailangan magkasakit ka, kinakailangan pa yung pamilya mo, dumanas ng ganun. Pwede namang maiwasan, mga kapatid. Kung sa una pa lang, kilala na natin ang Diyos natin. And last, mga kapatid, how can we give glory to God? Let Him that glory it in Him. The last is we have to have the commitment to delight God. That's number 3. Ang sabi ng Diyos, for in these things I delight, saith the Lord. When I say delight, ito yung kagalakan ng Diyos. Ito po yung katuwaan ng Diyos. Kung gusto nating matuwa ang Diyos sa atin, gawin natin yung nakakalugod sa Panginoon. Pero para sa Diyos, kagalakan ng Diyos na ibigay ang kanyang kaligtasan,
Kagalakan ng Diyos na makita tayo naglilingkod sa Kanya. Kagalakan ng Diyos na mag-manifest ang mga miracle na ito. Matutuwa ang Diyos sa Kanyang ginagawa. Pero mga kapatid, dapat matuwa ang Diyos at lagyan natin ng kagalakan ang Panginoon, katuwaan ang Diyos sa mga ginagawa natin. Ang sabi ng John chapter 4 verse 34, my meat is to do the will of Him that sent me and to finish His work. That is the delight ng Panginoong Hesukristo. Gawin ang pinag-uutos ng Ama sa Kanya. Now mga kapatid, para mabigyan natin ng kagalakan ng Diyos, ng katuwaan ng Diyos, ng saya ang Panginoon, let us seek Him. Hanapin natin ang Diyos. Let us set our affection to Him and let us serve Him sa ginagawa po natin. Ang tanging may pamamana ko lang mga kapatid sa inyo ay yung ilapit ko kayo sa Panginoon at hamunin ko kayo sa paglilingkod natin. Hindi na tatagal mga kapatid, hindi na lalaon, para napakabilis ng panahon. Dati ang payat-payat ko pa noon, ang sigla-sigla pa namin ni Mrs. Minsan, ang iniisip ko na lang, tumataba na ako. Ang hirap ng kumilos, ang hirap ng... Sabi ko talagang ang kalakasan namin, unti-unti ng baga, hindi na ganong dati. Nung mga first year namin, third year, halos sa isang linggo, parang 3 o 4 na beses yata kami umaakyat dito. Talagang naakyat pa namin yung taas. Pero habang naglilingkod kami na, parang hindi ko naman nakita na pagod din ako. Ano? Binubuhat namin yung sound system, papunta dun sa taas. Dumadaan kami sa lupa ninyo dun sa likod, Tatay William. Diba? Tatandaan nyo yun? Parang di ako napapagod. Pero ngayon mga kapatid, nararamdaman ko na ibig sabihin ng hingal. Nararamdaman ko na yung binabasa ko, hindi ko na makita. Pero sabi ko nga, Panginoon, sana mabigyan ko pa rin kayo ng kaluwalhatian. At habang tumatagal, habang lumalaon, ay lalong tumatamis yung aking paglilingkod sa inyo. Mahirap lang talaga, mga kapatid, sa church natin na makipagbuno, makipagpilitan tayo sa klase ng paglilingkod natin. Hindi tayo kasi pare-pareho talaga. Aminin ko po talaga yun sa Panginoon. Walang favoritism sa church po natin. Wala akong tinatangi, wala akong binibigyan ng pabor na ganito, ganyan. Lahat po ay pantay-pantay. Lahat kayo ay mahal ko sa Panginoon. Siyempre, makikita mo yung pabor kasi nakikita mo yung kanyang pagtatapat sa Panginoon. Pero kung ang hirap akayin, ang tigas ng ulo, mga kapatid, minsan magbubuntong hininga ka na lang. Kasi ang tanong ko lang sa Panginoon, saan ba maglilingkod ang mga tao? Kanino ba naglilingkod ang tao? Ang dami na nating nailapit sa Panginoon, ang dami na nating inakay sa Diyos, pero ang hirap pa rin. Ang hirap pa rin. Minsan kung ano pa yung Sunday, talagang, alam mo kung makukumpleto lang talaga lahat. Lahat. Hindi tayo kakasya dito. Hindi kakasya. Naintindihan ko din naman kasi talagang sa hirap ng buhay, minsan yung paglilingkod natin, nahahaluan pa ng kalayawan. Yung paglilingkod natin, nahahaluan pa ng laman. Nagkakaroon pa ng selos dito, selos doon, mga kapatid. Wala eh. Sabi ko talagang, Panginoon, sana talagang ang tao, ang mga mananampalataya sa silangan, magseryoso. Alam niyo mga kapatid, ang isa sa ikasasaya natin, yung bang madagdagan pa tayo ng mga ilang pamilya na nakakilala at kasama na natin naglilingkod sa Panginoon. Minsan din nyo na kinakailangan lumayo eh. Doon mismo sa bakuran ninyo, mga mahal nyo sa buhay, asawa nyo, kaibigan nyo, kapitbahay nyo, kaklasmate nyo, yun lang, mga kapatid. Pag nadala nyo yan sa Panginoon, napakasaya.
makikita nila yung church na yan. Hindi naman ibig sabihin pag marami totoo, mga kapatid. Pero sinasabi ko lang, ang tunay talaga na bunga ng pagbabago ay nasa salita ng Panginoon. At hindi rin mangyayari, mga kapatid, na talagang kapag ka nakita ng Diyos ang isang Kristiyano naglilingkod sa Panginoon, nagtatapat. Talagang ang Diyos magpapala Talagang mararamdaman ng isang tao na dating wala, mula sa kanyang pagtatapat, binless na siya ng Panginoon. Pero kung hindi pa rin niya mabibigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon, yung bang blessing ng Panginoon parang ang kunat. Baga parang andyan Ako minsan, mga kapatid, nakikita ko naman yun na ayan na yung blessing Ang nangyari lang talaga, lumihis yung mananampalataya, inuna lang yung kanyang personal na interest. Talagang hindi niya lang na kumbaga andun Pagkakataon na yun, mga kapatid. Dumaan ng Sunday. Nasilaw, mga kapatid, nasilaw. Pinagpalit. Hindi nabigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya nga sa kakaunti pa lang, mga kapatid, kapag nabigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na magtapat sa kaunti, sa maliit na oras, sa dampot na pagkakataon, mga kapatid, grab it. Kung iyan at magiging paraan ng Diyos para mabigyan mo siya ng kaluwalhatian. Alam nyo, kapag ka ikaw ay napagkatiwalaan ng Diyos, babalik uli sa'yo ng Panginoon yan Uulit-ulitin ng Diyos yan. Hanggang sa makita ng Diyos, okay ka anak, ngayon natuto ka na. Sige lang, ibubuhos ko lang sa'yo. Hanggat nabibigyan ng kaluwalhatian ang Diyos sa ginagawa po natin. Mga kapatid, ako, gamitin lang ako ng Diyos. Kung hanggang saan, hanggang kailan, sige lang. Hanggat andito pa tayo. Pero nawa, habang pinagpapala ng Diyos ang church, sumasabak ang bawat mananampalataya sa blessing na meron tayo. Let him that glory in the Lord. Panginoon, marami pong salamat sa paalala po ng mensahe. Hindi ko to salita, mga kapatid. Ako po ay mouthpiece lang ng Panginoon. Sisidlang banga para sabihin ko sa inyo ang mensahe ng Diyos. Itatanong mo yan sa sarili mo, kailan ko ba nabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos sa lahat ng ginagawa ko? Not by might, but by the power of the Lord Jesus Christ. Hindi ikaw, kundi ang Diyos pa rin. Isang tanong lang, kailan mo nabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos? Tumayo po tayong lahat. Patuloy tayong manalangin sa Panginoon. Sa ating kilos, sa ating pananalita, sa ating pananamit, sa ating patotoo. Kailan mo nabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos? Nakapag-aral ka ba ng kaluluwa? Umawit ka ba ng buong buo sa puso mo? Nakinig ka bang mainam? Talagang ninanam mo mabuti ang salita ng Diyos. Talagang desire mo na laging hanapin ang presensya ng Panginoon. Kung ganyan, kapatid, nabibigyan mo siya ng kaluwalhatian. Huwag mo subukan, gawin mo lang, kapatid. Makikita mo ang blessing ng Panginoon. Minsan yung mga pagsubok na dumadating, leading yan ng Panginoon para kausapin ka. Ano man ang nangyari sa pamilya mo, bilang leader, bilang tatay, ikaw ang inaasahan ng Panginoon. Ako bilang tatay, naasahan din ako ng Panginoon. Opo, nagagalit tayo, minsan may mga nasasabi tayo. Pero bilang Kristiyano, humingi tayo ng biyaya na magawa natin ang para sa Kanya. You can come. Sabi mo, Panginoon, gusto kitang parangalan.
Sa tuwing meron akong tatanggapin, maging bahagi ako. Sa tuwing may programa, maging bahagi ako. Sa tuwing may kinalaman sa ministeryo, maging bahagi ako. Nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, mga kapatid, ganun na lang ang ating pagpupursige. Ganun na lang ang ating pagtsatsaga. Pero ngayong nakakilala na tayo at totoo na yung ginagawa natin, minsan dumadating na yung katamaran. Parang hindi na ganun tayo kainit sa Panginoon. Mga kapatid, nasa last day na tayo. Talagang ang kasalanan, mga kapatid, andyan na sa bakuran natin, sa mga tahanan natin. Hindi tayo exempted. At ako bilang tatay, bilang ama, bilang pastor, kayo'y mga tupa. Kinakailangan kong sabihan. At kung kinakailangan minsan ay may panghampas na pamatok. Hindi ko rin naman gusto, pero kinakailangan mong magsalita, kinakailangan mong sabihin para maintindihan, para maunawaan ng mga tupa. I mean business sa Panginoon. Hindi rin naman ganun kadali. Mula Marikina, pupunta dito, may gastos, may pagod din, mga kapatid. Pero ang lagi kong panalangin, nabigyan ko lagi ng kaluwalhatian ng Diyos. Tulungan niyo, Panginoon, ang inyong mga anak na nagsilapit. Thou knowest their heart, Panginoon. Tulungan niyo sila, mga Panginoon. Walang pwedeng makatulong, Panginoon, kundi kayo lamang. Salamat, pinaalala niyo sa amin ang inyong mga salita. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Ano man ang ilapit ng inyong mga anak, Panginoon, kayo po ang nakakaalam nito. Sa aming paglapit takilang Diyos, iiwan namin at ang pagtalikod namin ay ang panibagong kalakasan na kami magpapatuloy. Purihin ang iyong dakilang pangalan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. People say, Amen. Alright, so Sunday po, I wish and I'm praying na everybody would come. Mami, pati yung ating membership, okay, ay renewal of our membership. At update po yan sa ating mga personal data natin. Again, lahat po ng family po natin ay bibigyan natin ng pagkakataon po para magpatotoo nating mga 3 to 4 minutes, ganon, 3 to 5. Para tumayo, anong ginawa ng Diyos sa buhay ninyo, anong mga plano ninyo sa Panginoon, ano pa ang mga updates at mga prayer request po ninyo. Okay? Wag na yung mga kwento-kwento, kundi yung mga talagang diretso na po tayo doon. Okay? So, potluck po tayo. Pagkatapos po ng preaching, yung mga kakainin nyo sa bahay, dito nyo na po kainin. Okay? Magluto na lang kayo, dala nyo yung kaldero nyo, dala nyo yung pagkain ninyo, para na sa ganon, sama-sama po tayo rito. And then, ako naman mag-iikot, makikitikim ako ng mga pagkain po ninyo. Okay? At magluluto ang church ng kanin tsaka ulam para sa lahat na lang. Okay? Dala na lang kayo ng yung disposable para diretso na. And then, ano pa yung isa, Mami? Please do pray, ang Preacher Lester, ang kanyang pong complete healing, maging ang aking kapatid na babae, pag-pray din po natin na siya po ay bumaba yung kanyang blood pressure, yung kanyang pong cholesterol ay mataas. And then, sama rin natin sa panalangin yung ating pong
church building natin na magsimula na ito. After the meeting, ng ating annual meeting, ay atin pong sisimula na ang pagpapagawa. And then, by first week of first week of February, ay inimbitahan ko po ang Pastor Neil para po maging speaker natin ng February 1st, first week of February. Okay, so salubungin natin siya dito at tayo po ay magpadama rin sa kanya at ako po ay excited din na pag may tatayo po sa ating pulpito. Sisikapin ko po na every month ay meron po tayong mga pastor na tatayo sa ating pulpito. Sa ganon ay makarinig din kayo ng mga ilang putahe, ilang pagkain pagdating po sa salita ng Panginoon. Pag-pray nyo rin ng Ma'am Joyce, sapagkat kahapon ay general check-up ba tawag doon, Mami? At maselan si Mami ngayon dahil yung kanyang nararamdaman na hindi po siya buntis, baka kala nyo buntis. Meron siyang tawag doon, may gallstone at lahat ay chinek po sa kanya. Okay, so kayo lahat, lagi kayong maging antabay sa kalusugan ninyo. At huwag niyong pababayaan na may tumataas sa inyo. Okay? Minsan kapabayaan din pagdating sa pagkain. Blood sugar, high blood, cholesterol, yung alat, yung tamis. May control ng konti. At pag kumakain kayo sa labas, pipiliin nyo din yung kakainan ninyo. Walang masasama doon sa mga tinutuhog-tuhog pero hindi mayat-maya kumakain doon. Kasi mamaya makadampot pa tayo ng sakit. Alright? Ano pang announcement natin? Bukas ay meron kaming general meeting ng MIBC pastors at bukas na po yan, and then after that ay titingnan ko po kung kami pa ay may mga appointment. Ang month of February at March pa lang may biyahe na akong Isabela, uuwi. Pagdating ng March, biyahe uli ako ng Isabela, uwi uli. Meron akong mga travel po na ganun. So pag-pray lang po ninyo yung aking mga appointment. And then isama niyo po sa panalangin yung aking renewal ng aking lisensya. Nakalimutan ko na po yan. Ako talagang pa-follow up ko na lang po yung aking mga requirements para makakuha uli ako ng lisensya ko sa kasal. Okay? Ano pa bang announcement natin, Mami? After this ay pasada ng choir, and then ang ating children's ministry ay wala po muna. Sa February na po tayo babalik sa pagtuturo ng mga bata. Okay? And then, again, welcome sa ating mga babies. Ang Lola J, ang Lola William, andito po. Dala-dala nila yung kanilang baby. Hindi nila baby, apo. Apo. Okay? Ang pangalan ay si Drake. Kyler. Yan. Pakitayo nga anak, itayo mo muna. Yan. Marunong ka na magkalong. Yan. Grabe, Anak yung usapan natin sa ospital, doble trabaho, doble kayod sapagkat dalawa yung pakakainin mo. Hindi lang pakakainin, kundi mga gastusin, diaper, ano pa? May vitamins pa yan. Lumaki ba yan sa yung mga anak ninyo sa injection? Kami, mga anak ko, parang wala kaming pina-injection dyan. Wala Talagang lumaki sila sa breastfeeding for 2 years. Ayan, mga anak ko, malalaki na. At malulusog. Kaya kapag kayo ay nag-anak, try ninyong breastfeeding. Talagang tipid na. At talagang malayo sa sakit. Diba, Mars? Mag-aanak ka pa ba? Patawarin. Sabi niya, patawarin. Okay? So, meron pa po ba tayong nakakalimutan? May nakalimutan pa ba tayo? Mga kapatid, ipag-pray natin, Naka-off pa ako? Naka-off pa tayo? Sige na, paalam na tayo. Paalam na tayo. Meron na akong konting Mabo na yung salamin ko. Salamat sa mga nakasama natin sa online. Ipag-pray po natin. Okay na, anak?